Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matapos ang matinding palitan ng malalakas na atake nila Supreme Changshao at Ninth Immortal ay hindi na siya natutuwang makipaglaro dito gayong batid niya na wala na itong ipapakitang kakaiba dahil nagamit na ni Supreme Changshao ang mga tinatago niyang alas kaya naman napagdesisyonan na ni Ninth Immortal na tapusin na ang kanyang plano. Sa isang iglap lang ay bigla na lang sumulpot si Ninth Immortal sa likuran ni Qinyan habang nakahanda na siyang ito ay paslangin subalit mabilis naman itong naramdaman ng ating bida pero alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya ito magagawang maiwasan pa. Naalala ni Qinyan ang binilin sa kanya ng God of War Battle Spirit na maaari lamang niyang tanggalin ang seal ng God of War kapag kailangan na niya talaga at ngayon ang pagkakataon na iyon. Subalit nang tatanggalin na ni Qinyan ang God of War seal ay hindi naman ito nagre-respond sa kanya na para bang pinipigilan talaga nitong lumabas sa hindi malamang dahilan. Dahil bigong mapalabas ni Qinyan ang kanyang God of War Battle Spirit ay nagtagumpay naman si Ninth Immortal sa kanyang inihandang atake at sa lakas ng atakeng kanyang ginawa ay tumilapon ang ating bida ng sobrang layo. Unti-unti nang nauubusan ng pag-asa si Supreme Changshao subalit bigla na lang siyang nakarinig ng boses mula sa kanyang itaas at pag-alit nitong sinasabi sa hangal na si Ninth Immortal na wag itong masyadong makampante na walang kayang pumihil sa kanya dito sa Sky Tiahuang Sect. Nang marinig ni Supreme Changshao ang boses na nanggagaling sa kanyang itaas ay umaliwalas ang kanyang muka at mabilis niya itong nakilala dahil ito ang boses ng kanyang master kaya naman muli siyang nabuhayan ng pag-asa. Si Ninth Immortal ay mabilis na binuksan ang Void of Space gayong batid niya na hindi ito ang oras para kaarapin ang master ni Supreme Changshao subalit bago siya tuluyang umalis ay may pang-aasar pa niyang sinabi na huli na ang lahat gayong matagumpay na niyang naisagawa ang kanyang pakay. Nalipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyang sumusuka ng napakaraming dugo at ang kanyang katawan ay lubha talagang nagtamo ng matinding pinsala gayong ang pinuntirya ng hangal ay ang kanyang Dao Foundation na pinaka-importanteng kailangan ng isang cultivator ng Nine Heavens Immortal Realm. Patuloy na namimilipit sa sakit si Qinyan at habang tumatagal ay mas lalong nalalagay ang kanyang buhay sa hindi magandang sitwasyon gayong pati ang kanyang immortal soul ay pahina na ng pahina at ilang sandali pa ay tuluyan na ring bumigay ang katawan ng ating bida at pabagsak siyang nawalan ng malay. Nang makita ni Ninth Immortal na unti-unti nang bumabagsak ang katawan ni Qinyan ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na siyang kumilos para umalis ngunit habang unti-unti niyang tinatahak ang lagusan ng Void of Space ay sinasabi niya sa kanyang sarili ang salitang patawad at makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan nang naglaho ang kanyang presensya sa Sky Tiahuang Sect. Matapos makatakas ni Ninth Immortal ay umaliwalas ng muli ang buong kalangitan at ngayon ay kasalukuyang kinakausap ni Supreme Changshao ang kanyang master kung saan sinabi nito sa kanya na hahanap agad siya ng balita kung ano talaga ang tunay na katauhan ng hangal kaya naman siya na muna daw ang bahala dito ngayon. Nang matapos mag-usap sila Supreme Changshao at ang kanyang master ay nalipat naman ang eksena kay Qinyan na kasalukuyang nakahandusay at walang malay kaya naman agad siyang pinuntahan ng kanyang mga kaibigan. At nang tuluyan nang makalapit si Qiao Hong ay agad niya itong binuhat dahil sa labis na pag-aalala at kanyang inalam kung may buhay pa ba ito. Si Supreme Changshao ay lumapit na rin sa kasalukuyang lokasyon nila Qinyan at seryoso niyang sinabi kay Qiao Hong na wag na itong mag-alala dahil buhay pa ang kanilang kaibigan at kasunod nito ay agad siyang gumawa ng mga orasyon para bigyan ang ating bida ng paunang lunas upang mabawasan ang tinamo nitong pinsala. Ang ginawang mga orasyon ni Supreme Changshao ay matagumpay namang napagaling ang mga sugat sa katawan ni Qinyan at kahit papaano ay bahagyan na itong nakakabawi ng lakas. Sila Blessed Immortal Emperor at Envoy Feng Shen ay lumapit na rin sa lokasyon kung nasaan si Qinyan at sakto namang naabutan nila na kasalukuyang ginagamot ni Supreme Changshao ang mga sugat nito kaya naman nabawasan na ang kanilang pag-aalala at napasabi na lang si Xianji na mabuti na lamang daw at ayos lamang ang kalagayan ni Qinyan. Gayunpaman ay agad itong tinutulan ni Supreme Changshao at seryosong sinabi sa kanilang lahat na bagamat nakaligtas si Qinyan sa ginawang pag-atake ni Ninth Immortal ay nasa hindi pa din magandang kondisyon ito. Ipinaliwanag ni Supreme Changshao na ayon sa kanyang nasaksihan kanina ay tila ba hindi talaga nais paslangin ni Ninth Immortal si Qinyan gayong ang tangi lamang nitong ginawa ay pinuntirya ang kanyang Dao Foundation at lubhang pininsala ang kanyang immortal soul.
Nang marinig ni Blessed Immortal Emperor ang sinabi ni Supreme Chang Shao na pagpantirya ni Ninth Immortal Emperor sa Dao Foundation ni Qinyan ay mas lalo siyang nag-alala dito gayong ang ibig sabihin lamang nito ay bumagsak ang level ng Dao Rune ni Qinyan mula sa Greater Success Stage of the Dao Realm pababa ng Four Extremities at isa ito sa pinaka-importanteng kailangan ng isang cultivator ng Nine Heavens Immortal Realm. Maging si Meng Jiugong ay napabuntong hininga na lamang nang malaman niya ang sinapit ni Qinyan at sa isip-isip niya ngayon na dapat daw ito na ang pinakamalakas na immortal sa younger generation na may magandang reputasyon na mahahalin tulad sa buwan ngunit ngayon daw dahil sa nangyari ay bigla na lang siyang naging simpleng cultivator. Sa kabilang banda naman ay kabaliktaran ang nararamdaman nila Southworld Immortal Emperor at ni Long Xuanling gayong sobra silang natutuwa sapagkat nabawasan na ang tinik sa kanilang lalamunan at naniniwala sila na hindi na makakabalik pa si Qinyan sa nakaraan nitong lakas. Si Yan Qingyan ay hindi rin maitago ang lungkot na nararamdaman dahil sa sinapit ni Qinyan lalong-lalo na si Wu Sheng gayong umaasa pa naman siya na may pagpapatuloy pa nila ni Qinyan ang naudlot nilang laban subalit ngayon ay mukhang malabo na itong mangyari. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon na rin ng malay ang ating bida at sa kanyang pagbangon ay nakita niya ang kanyang kaibigan na si Qiuhong na bahagyang naluluha kaya naman agad niyang sinabi dito na wag na itong mag-alala dahil ayos lamang siya. Nang tuluyan ng makabalik si Qinyan sa kanyang kamalayan ay agad na humingi ng paumanhin si Supreme Chang Shao at sinabi na may isang importanteng tao ang nakiusap sa kanya na bantayan siya bago pa magsimula ang Battle of the Strongest Immortal gayong nagbigay na ito sa kanya ng babala sa mga maaaring pwedeng mangyari subalit hindi daw lubos akalain ni Supreme Chang Shao na aabot sa ganito kalala ang sitwasyon. Bukod pa dyan ay tungkulin din daw niya na protektahan ang lahat ng nakapaloob sa kanilang teritoryo bilang may pinakamataas na posisyon sa kanilang sect lalong-lalo na at dito pa daw ginanap sa kanila ang kompetisyon kaya naman lubos talagang humihingi ng pasensya si Supreme Chang Shao dahil sa nangyari. Nang marinig ni Qinyan ang labis na paghingi ng kapatawaran ni Supreme Chang Shao ay agad niyang pinutol ito at sinabi na wala siyang pagkukulang at pagkakamali gayong ang may kasalanan ng lahat ay ang misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara na nais daw siyang paslangin. Dagdag pa ng ating bida na masaya na daw siya at sobrang nagpapasalamat dahil handa daw si Supreme Chang Shao na tumulong para iligtas ang kanyang buhay. Ang pagpapakita ng pagpapakumbaba at kabutihan ng nilalaman ng puso ni Qinyan ay mas lalong nagpabilib kay Supreme Chang Shao subalit sa isip-isip niya ngayon ay kung alam lang daw ng ating bida kung sino ang importanteng nilalang na kanyang tinutukoy na nakiusap sa kanya ay sigurado daw na mas lalo itong matutuwa. Bukod pa dyan ay iniisip din ni Supreme Chang Shao ngayon na kung kukunin niya si Qinyan bilang kanyang successor ay tiyak na magdadala ito ng mas marami pang karangalan sa kanilang sect dahil sa tinataglay nitong pambihirang talento ngunit nakakalungkot lang daw na nawasak na ang Dao Foundation nito. Tinawag ni Supreme Chang Shao si Envoy Feng Hua na agad namang lumapit at seryoso niyang sinabi dito na ipagbigay alam niya at ikalat sa lahat ng kanilang nasasakupan na simula ngayon ay dinideklara na niya si Qinyan bilang kanyang core disciple ng kanilang Sky Tiawang sect at ang pinaka-importante sa lahat ay kinukundina niya ito bilang personal at honorable niyang disciple. Nang marinig ng ating bida ang biglaang pagdedesisyon ni Supreme Chang Shao ay sobra niya itong ikinagulat at nais pa sana niya itong questionin sa biglaan nitong pagkuha sa kanya bilang personal nitong disciple subalit huli na ang lahat gayong mabilis na kumilos si Envoy Feng Shen at agad niyang isinagawa ang ipinag-uutos sa kanya ng kanilang patriarch. Matapos e-declare ni Supreme Chang Shao si Qinyan bilang kanyang personal na disciple ay binigyan niya ito ng isang jade at sinabi na naglalaman ito ng kaunti niyang kapangyarihan na maaaring makatulong sa muli niyang pag-recover sa nawala niyang lakas. Dagdag pa ni Supreme Chang Shao na sa puntong ito ay ito pa lamang ang kaya niyang ibigay para matulungan siya na masaya namang tinanggap ng ating bida at sinabi na higit pa ito sa sapat. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nagpaalam sa isa't isa si Qinyan at si Supreme Chang Shao at habang naglalakad siya palayo ay iniisip na niya na puntahan ang kanyang master at sabihin kay Empress Feiyu ang lahat ng nangyari ngayon at higit sa lahat ay imbestigahan nila kung sino ang nasa likod ng pag-atake ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara. Nang tuluyan ng makaalis ni Supreme Chang Shao ay kinuha naman itong pagkakataon ng mga hangal na Grand Elder kung saan pag-alit nilang inutusan si Qinyan na pakawalan na nito ang kanilang mga core disciple gayong tapos na ang kanilang kasunduan. Ang mga hinaing ng mga patay gutom na Grand Elder ay hindi naman tinanggihan ng ating bida at seryosong sinabi sa kanila na may isa siyang salita kaya naman papakawalan na niya ang mga ito ngayon din.
Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali kahit pabahagya pang nanghihina ang kanyang katawan ay binuksan na din ni Qingyan ang kanyang ownerless heaven pattern at sa puntong ito ay isa-isa ng iniluluwa ng ownerless heaven pattern sila Ling Qinpo at ang iba pang mga genius expert na kanyang kinulong noong huli nilang paglalaban-laban. Nang makita ng mga patay gutom na hangal ang kani-kanilang mga core disciple ay nakahinga na rin sila ng maluwag gayong nakumpirma nilang buhay at hindi nasaktan ang mga ito. Subalit nang tuluyan nang makalabas ang mga genius expert ay bigla namang nagsisisigaw si Lin Qingpo at sinabi niya sa kanyang mga Grand Elder na ninakaw daw ni Qingyan at pinag-aralan ang Art of Dao Sikang ng kanilang Extreme Living Gate. Maging si Luo Yan na isa din sa mabibigat na disciple ng Sky Tiahuang Sect ay kaparehas din ang sinasabi na ninakaw daw din ni Qingyan ang True Scriptures ng Sky Tiahuang Sect at puwersahan itong pinag-aralan. Nang marinig ni Envoy Feng Shen ang mga paratang ng mga genius expert ay agad niyang tinanong ang ating bida kung may katotohanan ba ang kanilang mga pinagsasabi at kung tunay ba talagang ninakaw ni Qingyan ang kanilang mga Dao Art. Ang tanong ni Envoy Feng Shen ay agad namang sinagot ng ating bida at harap-harapan niyang sinabi sa lahat ng patay gutom na hangal na simula nang tumapak siya sa Nine Heavens Immortal Realm ay hindi pa siya nagtutungo sa Extreme Living Gate Sect at ito pa lamang ang una niyang pagkakataon na makatapak sa loob ng Sky Tiahuang Sect kaya naman mariin niya itong itinanggi. Dagdag pa ng ating bida na isang illusion lang ang kanilang nakikita na kanyang inilagay noong nasa loob sila ng kanyang ownerless heaven pattern at pagkatapos niyang sabihin ang dahilang ito ay natatawa niyang tinanong ang mga patay gutom na hangal kung naniniwala ba sila na ganun lang niya makukuha at mapag-aaralan ang kani-kanilang mga Dao Art. Si Zhou Shenliang na pinakamayabang at hangal sa lahat ng genius expert na nakulong sa loob ng ownerless heaven pattern ay kampante pang sinabihan ang ating bida na wag itong maging proud sa kanyang sarili dahil sa simula pa lang daw ay alam na niya na isa lamang yung illusion. At kasunod noon ay mayabang niyang hinamong muli ang ating bida na makipaglaban sa kanya dahil ngayon daw ay sisiguraduhin na niyang hindi na nito mauulit ang mga ginawa ni Qingyan sa kanya. Nang marinig ni Qingyan ang mga walang kwentang pinagsasabi ng hangal na si Zhou Shenliang ay tinuwanan na lamang niya ito at sinakyan na kahit daw na nasa ganitong antas na ang kanyang kalagayan ngayon ay siguradong hindi pa rin siya mananalo sa kanya. Subalit sa isip-isip ngayon ng ating bida na mabuti na lamang at sobra talagang hangal ni Zhou Shenliang gayong natulungan pa siya nitong hindi paghinalaan ang mga dahilan na kanyang binanggit. At upang matapos na ang paghihinala ng lahat ay nagsalita ng muli si Envoy Feng Shen at sinabi na dahil pinatutuhanan ito ng isa sa mga core disciple na si Zhou Shenliang na isa lamang ilusyon ang lahat ng kanilang nakita ay tinatapos na niya ang mga maling paratang nila. Si Zhou Shenliang ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang kahangalan gayong patuloy pa din siya sa paghamon kay Qingyan na labanan siya kaya naman dahil sa labis na kahihiyan na idinudulot nito sa kanilang sect ay bigla na lang siyang hinila ng kanyang Grand Elder sabay tinakpan nito ang kanyang bibig at ito na mismo ang humingi ng paumanhin para sa kahihiyan na ginagawa ng kanilang disciple. At dahil tapos na ang mga kaganapan sa kompetisyon ng Battle of the Strongest Immortal ay nagtungo na rin si Envoy Feng Shen sa pinaka-importanteng tagpo at ito ay ang pag-anunsyo niya ng panalo at tatanggap ng titulo ng pinakamalakas na immortal ay walang iba kundi si Qingyan at siya rin ang tatanggap ng mga pabuyang nabanggit. Matapos i-anunsyo ni Envoy Feng Shen ang nanalo sa kompetisyon ay hindi na rin nagtagal pa ang ibang mga kalahok na dumalo at isa-isa na rin silang umalis para bumalik sa kani-kanilang sect at factions. Habang naglalakad papalayo ang karamihan ay bigla naman huminto ang hangal na si Long Xuanling at kampante nitong tinawag si Qingyan sabay mayabang na sinabi na naniniwala siya na balang araw ay magkikita pa silang muli. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ng hangal ay bahagya siyang nagulat gayong sa isip-isip niya ngayon ay kahit palubha na siyang napinsala at bumagsak ang kanyang Dao Foundation ay hindi pa rin siya titigilan nila Long Xuanling at ni South World Immortal Emperor. Ilang sandali pa ay tuluyan na ring umalis ang mga patay gutom na hangal kaya naman hinikayat ni Envoy Feng Shen sila Qingyan na manatili muna sa Sky Tiahuang Sect at pansamantala muna ditong magpahinga upang maka-recover ng mas mabilis ang kanyang katawan. Subalit ang alok ni Envoy Feng Shen ay magalang naman na tinanggihan ng ating bida at sinabi na nangako siya sa tatlo niyang Senior Immortal Emperor na tutulungan niya ito sa importanteng bagay. Gayunpaman pagkatapos tumanggi ni Qingyan ay sunod-sunod siyang umubo at pagkatapos ay napasuka siya ng napakaraming dugo senyales na hindi pa talaga mabuti ang kanyang kalagayan. Nang makita ni Envoy Feng Shen ang pagsuka ni Qingyan ng napakaraming dugo ay tatangkain pa sana niya itong pigilan na umalis subalit hindi pa rin talaga nito na bago ang desisyon ni Qingyan.
Gayunpaman ay sinang-ayunan na lang din niya ang naging desisyon nito at binigyan na lamang niya ito ng badge na maaari niyang magamit kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa kanyang muli. Dahil sa hindi pagpayag ni Qinyan na magpahinga muna sa Sky Tiahuang sect ay nakiusap naman sa kanya ang kanyang kaibigan na si Qiuhong na pansamantala muna siyang samahan habang hindi pa talaga ito tuluyang gumagaling. Ang pakiusap ni Qiuhong ay agad namang sinang-ayunan ni Bless Immortal Emperor gayong mas makakabuti ito kaya naman hindi na nagawa pang tumanggi ni Qinyan at nang magkasundo na silang lahat ay tuluyan na rin silang nagpaalam. Nalipat ang eksena sa pribadong lugar ng Sky Tiahuang sect kung saan naruroon si Supreme Changshao at ang kanyang master na pinag-uusapan ang mga importanteng bagay na nangyari sa kompetisyon ng Battle of the Strongest Immortal. Tinanong ni Supreme Changshao ang kanyang master gayong hanggang ngayon ay hindi pa din niya nauunawaan kung bakit ang misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara ay tanging winasak lamang ang Dao Foundation ni Qinyan at hindi ito tuluyang pinaslang kahit pa may pagkakataon itong gawin. Ang tanong ni Supreme Changshao ay kalmado namang sinagot ng kanyang master at sinabi na bagamat hindi nila sigurado na ang tangi lamang gustong gawin ng misteryosong nilalang ay wasakin ang Dao Foundation ni Qinyan ay baka nakaapekto din daw ang kanilang pagpapakita sa eksena kaya daw siguro ay hindi nito nagawa ang kanyang tunay na plano. Maya-maya pa habang nasa malalim na pag-uusap ang dalawa ay bigla namang sumulpot ang makapangyarihang Empress na si Empress Feiyu at seryoso nitong tinanong ang master ni Supreme Changshao at sinabi na naruroon na din daw ito sa eksena ngunit bakit hindi peren daw nito napigilan ang misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara. Ang tanong ng makapangyarihang Empress ay hindi naman agad direktang sinagot ng master ni Supreme Changshao bagkus ay nag-alala pa siya sa pagpapakita nito sabay ginantihan niya ito ng tanong na bakit daw nagtungo pa si Empress Feiyu dito gayong may iilang mga Nine Heavens Supreme ang nagtatangka siyang hulihin. Dagdag pang pag-aalala ng Elder na nalalapit na daw ang pag-breakthrough ni Empress Feiyu bilang isa sa mga Nine Heavens Supreme kaya naman mas mabuti na daw na bumalik na ito at mag-focus na lang sa mga importanteng gawain. Ang pag-aalala ng master ni Supreme Changshao ay binaliwala naman ni Empress Feiyu at kampante pa niyang sinabi na para sa kanya ay walang dapat katakutin sa apat na Nine Heavens Supreme na gusto siyang hulihin subalit mas nakakahiya naman daw ang nabalitaan niyang nangyari sa kanila kanina. Naging mas seryoso pa ang usapan at may pagdepensang sinabi ni Supreme Changshao na maaaring hindi daw nalalaman ni Empress Feiyu na ang misteryosong lalaking nakasuot ng maskara na nakalaban niya kanina ay nagtataglay ng Dao Transforming Immortal Flames at malaki ang posibilidad na tagapagmana daw ito ni Ninth Immortal. Matapos magsalita ni Supreme Changshao ay agad naman itong dinugtungan ni Empress Feiyu at seryoso niyang sinabi na hindi daw ito ang tagapagmana ni Ninth Immortal dahil si Ninth Immortal daw mismo ang kanilang nakalaban. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi ng makapangyarihang Empress ay labis-labis ang kanilang pagkagulat at sabay pa nilang tanong na ano daw ang dahilan kung bakit gustong paslangin ni Ninth Immortal si Qinyan. Mabilis na sinagot ni Empress Feiyu ang tanong ng dalawa na hindi pa niya alam ang kasagutan subalit sa isip-isip niya ngayon ay alam niya sa kanyang sarili na si Qinyan ang successor ng Fifth Immortal na si God of War Battle Spirit kaya naman sa madaling salita ay walang rason si Ninth Immortal para saktan si Qinyan. Bukod pa riyan may alam din si Empress Feiyu na may iniwang mga hakbang si Fifth Immortal upang matulungan si Qinyan sa pagharap sa panganib kaya naman nakakasigurado siya na wala talagang plano si Ninth Immortal na paslangin si Qinyan. Gayunpaman ay sinabi na ni Empress Feiyu ang kanyang tunay na pakay kila Supreme Changshao at sa kanyang master at seryoso niyang ipinaliwanag na bagamat wala na siya sa Shangxingtian Small Immortal Realm ay mas makakabuti sa kanilang dalawa at kanilang sect na ibigay nila ang kanilang buong suporta kay Qinyan at pagkatapos ni Empress Feiyu bitawan ang mga palaisipang kanyang iniwan ay tuluyan na rin siyang umalis. Matapos umalis ni Empress Feiyu ay agad na tinanong ni Supreme Changshao ang kanyang master kung anong ibig iparating ni Empress Feiyu sa sinabi niyang iyon gayong nawasak na ang Dao Foundation ni Qinyan kaya't ang pinakamataas na lang na kaya niyang marating ay maging isang natatanging peerless ruler. Ang tanong ni Supreme Changshao ay simple lamang na sinagot ng kanyang master at sinabi na ang pagpapakita ni Ninth Immortal para paslangin si Qinyan ay nangangahulugan lamang na hindi siya pangkaraniwan na cultivator. Dagdag pa ng kanyang master na marahil ay naniniwala si Empress Feiyu na may kakayahan si Qinyan na muling maabot ang greater success stage of Dao Realm at maibalik nito ang kanyang tunay na lakas.
Bukod pa dyan ay sinabi din niya na ang katotohanang labis na naa-attract ang isang makapangyarihang empress sa batang iyon ay sapat na para panghawakan ang mga huling sinabi nito sa kanila. Abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento kung saan muling aalamin ni Qin Yan kung ano ang tinutukoy ng Beast Hide drawing na paraan para muli niyang mabuhay sila Princess Miao Miao at Jiang Bilan, kaya naman iimbestigahan niya kung nasa loob ba ng Purple Crystal ang kanyang hinahanap na kasagutan. Subalit habang nasa kanyang Divine Sea of Consciousness si Qin Yan ay muli na namang nagparamdam sa kanya ang misteryosong boses at inutusan siya nitong magtungo sa Supreme Cave Abode gayong ituturo niya daw ang sagot sa kanyang mga katanungan. Sa susunod din nating kwento ay magtutungo na ang grupo ng ating bida sa Supreme Cave Abode kasama ang kanyang mga Senior Immortal Emperor gayong pinangako niya na tutulungan niya silang tuluyang mabuksan ang kabuuan ng Supreme Cave Abode. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay mararamdaman na ng ating bida ang malaking pagbabago ng kanyang kapangyarihan dahil makakaapekto ang pagbagsak ng Dao Foundation ni Qin Yan sa ginagawa nilang pagbubukas ng ilang pangsekretong lugar sa Supreme Cave Abode gayong labis talaga siyang nahihirapan. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.